Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Malaki problema ni Sir. Sir, anong pangalan mo po, Sir? Noel. Sir Noel, Noel. napakalaki ng problema ni Sir Noel. Nagpapalit ka ng fluid sa transmission. Sa engine, wala pong ginalaw doon. Wala. Except yung problema nyo ngayon. Yung pagtanggal lang ng spark plug. Bakit nyo po pinapalitan ng spark plug? Parang ano na kasi siya yung takbo niya, mga kadjut-kadjut na Iba na yung niya. takbo niya. Oo. Kaso, ang naging malaking problema ni Sir, yung pagtanggal ngayon ng spark plug, nadurog yung ceramic niya. Pagtanggal niya, matigas daw. Pinilit niya, pinuwersa. Ayun, nung pagtanggal niya, nalaglag, durog pala. Tapos ano po ginawa nila? Binakyum lang. Binakyum. Oo. Yung ginamit na vacuum, yung blower siya. Yung maliit. Oo, yung maliit, yung vacuum sa sasakyan siguro, yung ginamit. Oo. Tapos, inangat na nila. Hindi nila binuksan eh. Basta Hindi, ano lang, vacuum yung lang. spark plug, tinanggal na ho kagad nila. Tinanggal nila. Oo. Yun, naiwan na bubog. So, nung inangat na tanggal na nila yung spark plug, napihit na nila, may nahulog pa na nabubog. Meron po. Ayun. Gaano kalaki sa tingin nyo yung nahulog? Malaki po, mga 1 inch. 1 inch. Naku, yun ang naging problema. Kaya ngayon ito, mga kapatid, nagkaroon ng katok itong makina. Kasi yung alumina ceramic, napakatibay po nun. Hindi mo kayang basta durugin. Hindi katulad ng mga babasagin na baso. So, ang pwedeng mangyari, uuntog ngayon yun sa cylinder head at saka dun sa piston. Maiipit siya, masasandwich na ganon. Pwede rin naman na doon sa valvula siya, uuntog-untog. Kaya ngayon, nagkaroon to ng katok. Ayoko nang paandarin. Kasi delikado. Ang wino-worry natin, kung madudurog pa yung alumina ceramic na yon, baka sumingit doon sa cylinder at magasgas yung pinaka-liner niya. Pag nagasgas yun, sa halip na magtatap lang tayo, engine overhaul tayo. Ganun na mangyari. Sana hindi nga ganun nangyari. Sana nga hindi ganun. So yun yung worry natin. Baka paandarin pa natin ng paandarin, madurog yun. Pumunta doon sa gilid ng cylinder wall. Ngayon, ang kwento ko nga sa inyo kanina, dapat sana kung madurugan kayo ng spark plug, kahit anong sasakyan, nadurog yung alumina, meron naman tayong beta gray, mga mekaniko, beta gray o kahit na anong glue, patuluin nyo ngayon doon sa nadurog para magdikit-dikit yung ceramic. Yung nabasag, magdikit-dikit yon. Saka mo ngayong pasukan ng llave pagka nag-cure na yung pandikit. Yung beta gray, yung silicone, kahit na yon. Para ngayon, pagpihit mo, walang mahuhulog na fragments nung nung alumina. Kasi nga napakadelikado, kung babasagin baso lang yun, walang problema eh. Maglalagay kayo ng kahit na anong glue na wag lang epoxy, kasi pag epoxy, titigas yun. Matigas na matigas, hindi mo na maipasok yung spark plug wrench mo. So, ganun ang gagawin nyo para hindi mahulog yung mga fragments ng alumina. Wala na. Wala na. Ay, Nandun nandun pa? pa rin. Hindi kayo may yung pang liper. Ano natin? May pangsungkit kayo. Yung clip. Kasi po ba mahulog eh. Oo nga yun. Mahulog sa butas. Kasi maraming nagdi-DIY eh. Ang problema dito, sir, sa talyer mo pinagawa, no? Apo, sa talyer. Anong sabi nung talyer? Dapat sagot nila yan. Yun nga po wala. Ang ginawa nila, puro vacuum lang. Ano po sabi nila? Hindi Ba't nila hindi mo binuksan. pinagawa sa kanila, sir? Parang ayaw ko na rin kasi spark plug nga lang hindi na maano Yun lang. Kasi solusyonan hindi naman din lahat nakakagawa ng Ford. Kasi may mga special tools tayong ginagamit. Maselan kasi ito Sa pagpapalit nga lang ng timing belt hindi mo maipagkakatiwala sa iba dahil special rin yon, special diskarte rin ang ginagawa ng mga mekaniko. So ito po, ang mangyayari dito, ibababa natin yung cylinder head, tanggal talaga lahat ito. Apo. Kung walang naging damage doon sa cylinder wall, mabilis lang yun. Pagkababa natin, palit tayo ng gasket,
inspeksyonin natin yung head. Ed, opo. Kung wala naman ding umipit doon sa ilalim ng valvula, yung kasing delikado eh. Oo. Siyempre, pagka pinaandar mo, ang tendency, umexhaust siya, lumabas. Lumabas. Eh mamaya, baka yung paglabas niyan ganun, sumingit naman doon sa valvula, doon sa valve seat, naku, isang malaking problema din yun. Kasi pag na-damage, yung labi ng valvula, pati yung inuupuan ng valvula, eh magpapatorno pa tayo. O, it's either kung sira yung valvula, papalit ng valvula. Kung sira yung valve seat, papalit ng valve seat. Valve seat. So yun lang yung medyo magtatagal dyan. Pero kung walang na-damage sa valvula, sa valve seat, doon sa cylinder wall, pagkaangat natin yan, na-inspect natin, palit lang kagad tayo ng cylinder head gasket, Gasket, opo. ayun na. Tapos na ang buto-buto. Matatapos kagad dahil Sana sabi po. nung anak nyo Ganun, no, next Saturday. Opo. Hopefully, bibit Gagamitin natin yung deadline. Huwag lang magkakaroon ng abirya. Opo. Na pagka nakita na po natin. Minalas lang. Inalas na po. Minalas lang talaga. Hindi rin naman gusto nung mekaniko yun. Kaso yung diskarte na lang nung nadurog na, doon kinulang. Kasi dapat, yun, yung mga dapat gawin, may mga tsani pa nga mahaba yan eh. Tsatsaniin mo talaga bago mo ilabas yung tornilyo, yung pinaka-spark plug. Ngayon, isa pa sa problema nyo po pala, sabi nyo matagal na yung ABS. ABS, sir. Oo. Napa-scan nyo na rin. Pa-scan, U3000 ba yung ano? U3000. Opo. Okay. Kaya, Ito kasing nandoon po na ginagawa namin na EcoSport, yung kulay blue, ang problema noon ABS din. At halos lahat po nung nagpagawa sa amin na EcoSport, puro ABS module ang problema nila. ABS. Nawawala nga yung hill assist niyan eh. Unang palatandaan yun, pag nawala yung hill assist, sigurado damage ang ABS module niya. Kaya lang mahal. Mahal po. At maghihintay ka sa kasang, alam ko ang waiting period 3 months. Ganong katagal kasi nga ang daming nasisira. Ibig sabihin yun talaga yung sakit niya. Kaya marami nga yung bumibili, nagpapa-reserve sa kasa, kaya kayo pipila kayo. Sakit. So yun, kahapon meron din po spark plug din ang problema. Ganon din po, nagluloko na yung kanyang Hilux na petrol, Toyota. Sabi niya, mahina, may pagkakataon, ayaw talagang Pumirit. umarangkada ng maayos. Eh, nung tinanggal nga namin yung mga spark plug, lahat sira na. Kuya, galing ka pa ng... Rosario, Batangas. anong problema nitong pickup mo? Pickup ba to? Aha. Oh, ano pong problema? Gasolina, petrol. Aha. Ano po problema? Nanginginig. Nanginginig? Pagka nasa idle. Oo. Tapos ay Tanggalin mo pa iba. Ano para pa po? bang pagka gusto ko mag-overtake, kung minsan ayaw bumatak ng ayos. Ayaw bang Ayaw, hindi bumigay. walang bigla. Para bang walang bigla. natubak. Nel, pairam ng basahan dyan. Oo. Natubak siya. Napugak siya. Natubak. Tubak? Eh, ano ba yung tubak? Yung bagang nahindak na kayo. Ay, ganun. Sa Batangas ba? Tubak Oh, yun? tubak ho yan. Oo. Eh, kuya naman kasi, ba't hindi ka marunong magpalit ng spark plug? Kapapalit lang yan eh. Hindi tignan nyo, sirang-sira na to, Sino 8 nagpalit? months ago. Pinalta. Ay, Ako, hindi bumili mo. na, hindi na. Luma na yun. Oh. Tignan nyo naman, kapapalit lang daw. Singaw na to, kuya. Singaw na compression dito eh. Tapos dito rin, tignan nyo, Diba? Kahit na iridium to, pagka ganyan na singaw na yan, kuya, wala na. Spark plug number 1. Pinatanggal ko muna yung spark plugs. Kasi, yung may tagas ba? May tagas ba dito sa gilid? Mamaya na natin tanggalin yung cover para doon sa tagas. Yun muna ang spark plug. Kasi ang reklamo niya, walang yung... Ayaw bumigay ng maayos. Baka nga kaya ayaw bumigay ng maayos, itong mga spark plug nyo, may problema. Sige, Tune. Tanggalin mo na. Kuya, 8 months ba to? Oh. Tingnan mo naman, kuya, Parang baka ikaw bang bumili? Sino nagkabit? Ayun, hindi. Yung mekaniko kay... yung mekaniko, palitan mo na yun. Hinila ko pa nga sa bahay niya ako para sigurado mapapalitan. 8 months, kahit nga 2 taon, hindi dapat ganito eh. Alam mo ba, kuya, ang spark plug sa lahat sa mga petrol engines, at least 40,000 kilometers. Hindi, yung bang 8 months na yun, naka 40,000 kilometers ka na? Wala. Ay, wala. Tingnan nyo naman, O kahit nga 20,000 kilometers kilala mo ba yung mekaniko na yun? Oo. Baka binulsa yung bago. Baka nga. Hindi ito bago, Hindi ito bago. Tingnan nyo, Okay, isa pa. Tanggalin mo na lahat, pare ko, Pakita na natin sa madlang people yung mga spark plug ni sir. Ano, matigas?
Sige, ayusin mo, baka maputol mo. Kanti-kanti lang muna. Hindi, ganun lang. Pero nanginginig, Nanginginig siya. Kasi hindi na talaga maganda sunog nito eh. siya. Kala ko nga may malaria. Oo. Tapos singaw na singaw oh. Dito, tumatagas yung compression dito eh. So, dalawa. Oh, tingnan nyo, mas grabe to oh. Hindi siya nababasa. Ha? Pero talaga, singaw lahat yung ano nyo, spark plug nyo. Oh, ito, lahat singaw. Hindi to 8 months, kuya. Ito, tubig. Siguro nag-engine wash ka ba? Minsan lang. Wag mo na ulitin yung engine wash mo kasi nababasa yung ibabaw. Pagka ito kinalawang, napasok yan, mahirapan tayong magtanggal, mapapatop overhaul ka pa, kuya. No? Kung gusto mong i-engine wash, iwasan mong mabasa yung ibabaw na yun kasi pumapasok dito talaga sa ibabaw. Tapos lahat ng spark plug ni kuya ay hindi na to pwede. Mag-request ka na tuni, saka yung ano nito, yung head cover gasket, ha? I-request mo na yon. Tapos i-check natin mamaya kung lahat ng mga ignition coil ni kuya ay maayos pa. Ayun. Pare-parehas nga ba ang numero nito? Ha? Ito Nagpalit pala ka na ba nito? Hindi pa. Nagpalit ako ng... Oo. Pinalitan ko din to. Ilan ang pinalitan mo? 3 yata. 3. Ano Ito yan? yung 3. Pare-parehas Yan, yung may numero. mga may mga pintura. Itong pinalitan mo, 3. So ang naiwang isa, original pa to? Yan ang nakalagay diyan. Yung original, oo. So 3 ang napalitan mo. Yung isa, original pa. So pagdududahan ko din yan, kuya. Alam mo kung bakit? Kasi itong mga ignition coils, pag bibili kayo niyan hanggat maaari, Sabay-sabay. pare-parehas ng manufacturing date. Kasi yung mga electronics, talagang halos yan, sabay-sabay nasisira. Kaya yung 3 mong pinalitan, sabay-sabay nasira yun eh. Dapat inapat mo na. Kinapos yata ako ng... Yun lang. Pagka mga ganitong pyesa, spark plug, pag bumili kayo, 4 bago. Kung 6 cylinders yan, 6 bago. Pag nasira ang ignition coil, nasira yung 3, 4 ang bibili nyo bago. Para kung sakali mong magka-problema, sabay-sabay ulit. Hindi katulad nito, damage na nga yung mga spark plug niya. Baka mamaya itong isa na naiwan na original, meron na rin itong tama. Kaya i-check din natin ito mamaya. Kuya ha? Okay. Ito, iba numero nito eh. Kuya, tungkol doon sa ignition coil. O ano yung tanong mo, kuya? Katulad nung iba't iba na serial number. Hindi po ba iba't iba rin ang specification ng bawat ignition coil? Yung serial number po kasi niyan, kuya, serial number ng pyesa, hindi yung part number. Ang part number, pare-parehas yan. Okay, kaya lang, nasiraan ka ng 3 ignition coil nung nakaraan, 3 lang pinalitan mo, hindi ka nagpalit ng 4. Sana 4 na yung pinalitan mo. Pero yun, pare-parehas yan ng part number. Yung serial number, hindi sila pwedeng magkaroon ng pare-parehas kasi serial number nga po yun. Ngayon, ang tanong, kung yun ba ay pare-parehas ng trabaho, yung 3 bago, yung isa luma, sigurado hindi parehas ng trabaho yan. May konti ng difference sa trabaho yan, no? Hindi mo na talaga maiko-compare. Nagkaroon ka ba ng TV nung araw na yung CRT? Oo. Yung salamin. Yung Oo. kiraw na ng kiraw. Yung salamin. Di ba pag umihina yung plyback nun, Aha. magkakaitim. Di ba sa gilid, sa horizontal, sa vertical, ganun din yung mga ignition coil na yan. Kapag umihina yan, makikita mo sa TV, nagkakaitim. Kaya lang ito, wala kang makikita. Pararamdaman mo dyan, medyo pumapalya ka. Pag pahina na ng pahina ang ignition coil mo dahil wala nang ibinibigay ng malakas na voltahe, dito sa mga sirang spark plugs mo. Okay mga kapatid, tandaan nyo po sa digasolina, ang buhay ng digasolinang sasakyan, petrol engines, gasolina at kuryente. Pag nawala ang isa doon, hindi yan gagana. No? Tatandaan nyo po yan. Kaya yung mga napuputulan ng timing belt, di siyempre hindi ikot yung camshaft, ikot ng ikot yung crankshaft. Bakit hindi gumagana? Kasi yung pong kuryente ay nandoon sa distribution ng kuryente doon sa camshaft pag pinaikot mo. Yung distributor nga, ito nga yung mga ignition coil, naputol yung timing belt mo, kaya walang magbibigay ng kuryente. Hindi talaga aandar ang inyong mga digasolinang makina. Iiwan nyo na po ito. Iwan ko na lang, sir. Hindi na to pwedeng paandarin kasi ayoko nang dumami lumaki yung damage. Apo. Baka kasi mamaya nadurog na yun, umipit pa, dito pa mangyari. Kaya diretso na po tayo, tatanggalin na po natin. Sige yan. po. Okay mga kapatid, lumabas na sa lungga itong si Pajero 3 doors natin. Ito po yung ginagamit natin panlusong din sa mga baha. Kaya lang ito na tambay ng medyo matagal dyan sa loob ay dahil nga po ito po ay kinonvert ko na po ng rack and pinion. So naka rack and pinion na po yan mga kapatid.
Wala na po yung lumang gearbox na dito nakalagay. Tanggal na po ang gearbox nito. Naka-rack and pinion na siya. Kaya ito po, ang handling nito para kang gumagamit ngayon ng mga modernong Montero. Kasi yung rack and pinion na nakakabit yan, pang Montero. Wala na rin po itong wego. Tignan nyo po, oh. Oh, wala nang wego, oh. Habang pinipihit ni Weng yung manibela, gumagalaw na rin kaagad yung gulong. Ayan, oh, tignan nyo dito, oh. Malambot ba? Oh, malambot naman. So yung mga nakapadjero po dyan, Fieldmaster, Exceed, pati yung first gen na katulad nito, mas maganda talaga ipa-convert nyo ng rack and pinion ng steering yan para wala yung wego at mas mamura ang inyong gastos kapag ka nasisira. Kasi yung lumang steering system nito, ang dami niyang tie rods, may mga rack end, tie rod bar, yung idler arm, pitman arm, gearbox. Yung mga repair kit ng gearbox nito, wala ka na mabibiling bago. Kung meron mang bago, mga lumang stocks na yon, kaya mabilis ding nasisira. Pinaka-the best talaga, pag meron kang mga ganitong sasakyan, Pajero, na naka-gearbox, ipa-convert mo yan ng rack and pinion. Nakatulad po nito, na ginawa ko po dito sa Pajero na 3 doors ni Engineer Roland. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa Autorans. Lagi po kayong manood ng aking mga vlogs at kung maaari po sana pakitangkilik po ang ating Bethel Insurance para po sa kasiguraduhan ng inyong sasakyan, kasiguraduhan ng inyong mga pasahero, lalong-lalo na ikaw na nagmamaneho ng iyong sasakyan. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.